Genesis chapter 1, verse 1, and then yung Colossians chapter 1, verse 16. In the beginning, God created the heavens and the earth. Colossians chapter 1, verse 16, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, aming manlilikha, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong binibigay niyo po sa amin upang ikaw ay makilala namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. At patuloy kami naninigluhod sa inyo na sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay aming maunawaan ang iyong salita at even ang aming confession na siyang naming pinagkukuhanan ng aming paninindigan, pananampalataya patungkol po sa iyo, O Diyos. Kaya kami po ay nagtitiwala na sa iyong kapangyarihan ay bigyan mo lang kami ng karunungan, kaalaman. At ikaw lamang po, Diyos, ang may taas, maluwalhati at maparangalan sa aming buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Muli ating pong pag-aaralan ang 1689 London Baptist Confession of Faith. Napakalaki po ng benepisyo o ng pagkakaroon ng internet. Siguro doon pa sa mga bata pa ay maaaring hindi nyo pa masyadong mabibigyan ng halaga dahil sa aming tagal na sa lipunan ito dahil nagsimula po sa hindi ganun ka-advance ang technology. Ano nga ho ba yung uses ng internet? Base po doon sa akin nakuha ang data, meron 10 gamit ang internet connection. Una, social networking, online shopping, online banking, education and upskilling, gaming, trading, dating, email communication, and e-newspaper or researching. Sa madaling salita po ay pinadali ni internet yung ating mga buhay. Kaya salamat po sa lumikha na o naka-imbento ng internet na ito. Hindi lang po ang internet, kundi lahat ng mga ng ating mga gamit ngayon na talagang high-tech na po siya. So salamat sa mga inventor o lumikha noon dahil napadali yung buhay natin. Ngunit wala nang hihigit pa sa Creator ng langit at lupa ng buong mundo na walang iba kundi ang ating Diyos. Sapagkat kahit sinong matalinong tao, hindi niya mawari kung paano nilikha ng Diyos ang universe. So yun ang topic na gusto kong ibahagi sa inyo. Sapagkat tayo po ay natapos na po natin yung God's decree. Ngayon naman po ay meron tayong bagong topic, ang of creation ng 1689 London Baptist Confession of Faith. So sabi po ng tanong, how do God execute His decrees? So sinagot po ng Westminster Shorter Catechism sa question number 11, sabi niya, God execute His decrees in works of creation and providence. So yung creation, ang gawa ng Diyos, ang kamangha-manghang gawa ng Diyos na nagpapatunay na siya ay Diyos na makapangyarihan. So bakit natin kailangan pag-aralan ang creation? Kasi minsan, sabi ng iba, bakit kailangan pa natin pag-aralan? Hindi naman nakakatulong ito sa ating paglago, sa ating pagiging Kristiyano. Pero ang Bible mismo nagsasabi sa Psalm 111, sabi niya sa verse 2, napakadakila ang gawa ng Diyos.
pinapanabikan ng lahat ng lingkod. Sa English version po, great are works of the Lord, studied by all who delight in them. So lahat ng natutuwa, nagagalak sa ating Panginoon, ay gusto natin siyang makilala pa. Makilala yung manlilikha sa atin. Hindi natin siya pinapag-aralan para patunayan na tayo matalino. Dahil may mga tao talaga na gusto pa nilang lagpasan ang Diyos. Yung mga scientists po, di po ba? Pinapatunayan nila na hindi totoo ang creation. Alam natin na ang doctrine of creation ay isa sa foundational doctrine of the Christian faith. So kailangan ho natin idepende yung ating paniniwala regarding po sa creation. Meron nga isang estudyante sa Bible School na tinanong niya na ang tinuturo ng tagapagturo ay about evolution. Evolution theory. So sabi niya, makakatulong ba sa akin yung paglago bilang isang Kristiyano? Na malaman ko kung anong ibig sabihin ng evolution theory o dahil alam natin, ang evolution po ay isang paniniwala na dinidegrade niya na merong Diyos na makapangyarihan na lumika. Kasi ang kanilang premise na daw ay matter without beginning. So, Big Bang theory na bigla na lang na karoon ng explosion sa kalasa at nalikha na ang mga bagay-bagay dito. So, hindi ho natin yung pinapaniwalaan kasi meron tayong pinangahawakan ang Bible. Kaya bilang isang mananampalataya, napakalaga na ito'y malaman natin na may lumikha sa akin. Kasi kung hindi ko alam na may lumikha sa akin, maaaring pong ang maging attitude ko ay mag-ano ko sa sarili ko. Depende ako sa sarili ko. Dahil ako naman ang lumikha sa sarili ko. O yung aking sariling sikap. So, ito ang kahalagahan na kailangan ho nating malaman kung yung doktrina ng creation. Hindi lamang po yung mga taong ito na mga atheists, even sa loob ng iglesia o sa mga evangelical community, dahil umaagree po sila sa sinturo ng science, kaya lumikha rin sila ng mga doktrina na kukonek doon sa sinasabi ng science. Dahil nga po, lumalabas yung ating paniniwala sa mga turo ng mga science ay parang mali ang ating Biblia. Kaya mismo, ang mga kapatid natin ay gumawa din sila ng sarili nilang theory na kung saan ay madidepend nila na hindi sila against sa science. So, may tatlong theory po ito na kailangan din ho nating labanan o ating pong ma-refute. Una, the gap theory. Ano ba yung the gap theory? Na ang sabi nga doon sa verse 1, between verse 1 and Genesis chapter 1, verse 2, yung gap noon ay merong pangyayari. Nagkaroon ng giyera na sa kalangitan, nagrebelde si Satan. Kaya nagkaroon ng judgments sa panahon na yon. And then, nag-create, kaya tawag, meron theory na hypothesis na restoration or restitution, hypothesis, yung na kung saan ay yung nag-create ng panibago ang ating Diyos dahil po sa kanilang paniniwala. Yun namang day age theory na
Ang kanilang paniniwala naman ay yung 6 days o yung 1 day ay equivalent ng long age o yung age po doon ay yung period of time. Kaya sa kanila, ang paniniwala nila, dahil ang Diyos daw, sa sabi ng 2 Peter, yung 1,000 years sa atin, sa Kanya ay 1 day lang. Kaya in-speculate nila na ang mundo ay 6,000 years. So may ganun. Na unless yung framework view na kung saan naman, ang kanilang turo o premise ay yung Genesis chapter 1 to chapter 11 ay isang poetry o poetic, hindi siya narrative. So hindi po siya literal na i-interpret. So within the church or with the community of the church ay meron tayong laban. Kaya kung hindi ho natin i-master yung ating paniniwala regarding po sa doctrine of creation, maari po tayo mismo ay maguluhan. So maliwanag po sa ating teksto sa Genesis, sa Colossian, ay mayroong Diyos na lumikha, yung ating triune God. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Diba sabi doon, in the beginning, God created heavens and earth. So even yung ating confession ay sinasabi niya, sa pasimula ay kinalugod ng Diyos Ama, ang Anak at Banal na Espiritu para sa kabahayagan ng kaluwalhatian ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan, karunungan at kabutihan na likhain o gawin ang sanlibutan at lahat ng mga bagay na naroon, nakikita man o di nakikita, sa loob na 6 na araw at lahat ay napakabuti. So maliwanag na mayroong lumikha sa universe. So yun ang nais ko pong ibahagi. God created the universe. Ating pong hiramin yung outline po ni Sam Waldron sa Modern Exposition doon sa Genesis, doon sa chapter 1 ng of creation. Ang kanyang outline po ay 5 o 6 yon. Kinuha ko lang po yung 4. At dito sa 4 na ito ay 2 lang po yung ating bibigyan diin. Una, the time of creation, the purpose of creation, the span of creation, the result of the creation or the goodness of creation. Una, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, ang time of creation ay in the beginning. Yung phrase na in the beginning, so ina-assert po ng ating scripture na ang heaven and earth ay may beginning. So hindi siya hindi siya katulad ng ating Diyos na wala pa yung langit, wala pa yung lupa, wala pa yung lahat ng bagay, ay naroon na siya. So kung naaalala niyo po, di ba, isa sa mga katangian niya, siya ay self-independent, siya ay self-sufficient. So, hindi niya nilikha ang langit at lupa dahil nalulungkot siya. Dahil kailangan niya. Kung hindi, nilikha niya ang langit at lupa dahil po sa kanyang kagustuhan, sa kanyang pagmamahal. So, yung praise na in the beginning na nagsasabi sa atin na lahat ng bagay na narito ay nilikha ng Diyos in the beginning. So, ito yung
ito yung phrases na means na sinasabi nila na ito ay dependent clause. Ibig sabihin, wala po siyang sinasabi. Kumbaga, wala po siyang kahulugan. Pero dito maliwanag, in the beginning, na lumalabas po na mayroong lumikha ng lahat na narito sa atin ngayon. Walang iba kundi ang ating Diyos Ama, ang Diyos Anak, the Espiritu Santo. Kaya nga po itong phrases na ito ay kinocontradict niya na o nilirepute niya na yung mga philosophy na ang universe ay product ng many gods at iba pang mga proseso. So, sinabi ni Henry Morris, sabi niya sa kanyang Bible commentary, sabi niya, this one verse refute all of humans' false philosophies concerning the origin and meaning of the word. Pasensya na po, mag-English muna ako. Kanina kasi medyo. So, hindi ko naman pwede i-translate. Baka magkamali ako ng translation. Ang sabi po ni Henry Morris, itong verse na ito, it refutes atheism because the universe was created by God. It refutes pantheism, for God is transcendent to the which He created. It refutes polytheism, for one God create all things. It refutes materialism, for matter had a beginning. It refutes dualism, because God was alone when He created. It refutes humanism, because God, not man, is the ultimate reality. It refutes evolutionism, because God created all things. So, ang ganda ng kanyang, yung one verse na iyon ay agad niyang na-refute ang lahat ng human philosophies na ito ay nagpropose na there's no personal and transcendent God. So, isang verse lang pero napakatibay na pangahawakan natin. Alam natin na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Ang sabi nga ng Psalm 90, verse 1 and 2, Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. So prior to the act of creation, there was only God. And God is not bound by time. He does not experience the succession moment as we do, but exists outside of time. So, ang point natin dito, prior to the creation, nothing was there, no one was there, and only creation began in the beginning. So, ano po ang sin to mortify? So, baka mamaya, along na tayo ay nagtatagal po sa Panginoon, pero malabo pa rin yung ating view na ang langit at lupa at ang latang narito ay nilikha ng Diyos. Yun ay atheistic view. Mga taong walang paniniwala sa Diyos. Normal lang po. O hindi tayo magtataka kasi hindi man sila naniniwala sa Diyos. Pero tayo, kasi may mga Christian na hindi pa klarado kung sino talaga ang lumalang dahil nga po sa mga theory na naglabasan na kung saan ay nagkakaroon ng question yung ating mind. Maliwanag po na ang sabi ng Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaim His handiwork. So, hindi ho natin dapat pang
questionin. Dahil kung hindi Diyos ang gumawa ng kalawakan, ng kabundukan, lahat ng narito, sino? So, yun ang malaking halaga. So, ang challenge natin ay mag-repent po tayo. Lalo na po doon sa mga tao na walang pagkakilala sa Diyos, na hindi niya alam na merong isang manlilika. Naalala ko po doon sa yung tungkol sa Diyos na yung kanyang katangian po ng tayo po. Nawala ko. Okay, so ang challenge natin dito, kung hindi pa tayo kumbinsido o hindi tayo naniniwala na mayroong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, this is the time to repent and have faith na lahat ng iyan ay ginawa ng Diyos. Faith na hindi po siya mystical. Faith na merong katibayan at ang ating pinangahawakan ay ang salita ng Diyos na ina-assert ng ating confession. Pangalawa, the span of creation. So, sabi ng Exodus chapter 20 verse 11, 6 na araw na ginawa ko ang langit at ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito, na mahinga ako sa 7 araw. Itinanggi ko ito at tinilaga para sa akin. Mismo ang Diyos na nagsabi nito sa magitan ni Moises, na kaya ang tinutukoy niyang 6 days ay hindi siya figurative, kundi literal na 6 days. Kasi nga, after 6 days, yung 7th day, ikapitong araw ay kailangan nating itangi. Mismo ang Diyos ang nagsabi nito. Sunod, the purpose of creation. Ano ba ang purpose? Bakit niya nilikha? Ang sabi ng ating confession, okay. The purpose of creation for the manifestation of the glory of His eternal power, wisdom, and goodness. Sa mga nakaraan nating pagtuturo ay tinarakin nito yung attribute of God, yung doctrine of God, saka yung Trinity. Di ba doon na ng Diyos ay powerful, all-knowing God, omniscient God. So, yun ang purpose ng Diyos, ba't nilikha niya ang universe. And lastly, at ito po ay bibigyan ko ng diin, yung the result of creation, na binigyan ko po siya ng panibagong title na The Goodness of Creation. Why? Sabi doon sa Genesis 1:31, and God saw everything that He made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the 6th day. So, doon po sa Genesis chapter 1, yung it is good na binanggit niya po ay 6 na beses niyang inulit. Sabi sa verse 3, sa verse 10, verse 12, verse 18, verse 21 and 25, ay yung salitang it is good ay binanggit niya po. And now, 7 times naman ngayon, sinabi niya sa ating kinagkuhanan ng teksto na
Sabi rito, and behold, it was very good. Sabi niya, and so everything that He made, and behold, it was very good. Tingnan niyo po, meron na po siyang modifier na very, di ba? Yung good, hindi lang siya basta good, kung hindi very good. So yun ang sinasabi po na sa verse 31 ay di ba? Na meron na siyang modifier na napakagandang pagmasdan, napakagandang tingnan. Tiningnan niya yung kanyang nilikha. Nilingnan niya ang lahat ng bagay na naroon. And then sinabi niya, it was very good. Meron na pong nakita rito sa aking pag-research, meron po siyang article, sabi niya, 4 foundational truths regarding po doon sa Genesis chapter 1, verse 31. Sabi niya, una, and I believe ito po ay bibigay sa atin ng ikang panibagong o challenge o ma-enhance yung ating faith. Sabi niya, first, it reveals God's emotion towards creation. God is not ashamed of man's nakedness or repulsed by human bodies. He is the creator of material world and it is very good. Dahil nga po ang kasalanan ay nakapasok po sa sanlibutan, di ba? Marami na po ngayong paniniwala yung mga tao. Mababasa natin yan sa Colossians, sa Ephesians, na even sa 1 Timothy ay marami na po silang pinagbabawal. Sabi doon sa 1 Timothy chapter 1 verse 3 o hanggang 3. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. Sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang magdarayang espiritu at mga aral ng dyablo. Dahil sa panlinglang ng mga sinungaling at ng mga budhi, may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Verse 3, pinagbabawal nila ang pag-aasawa at ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos para sa kaining may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakauunawa ng katotohanan. Kaya nga yung sinabi ng Diyos na it was very good, lahat na kanyang nilikha. So, bisabihin, magagamit natin yung para sa ating benepisyo. Lahat ng nilikha niya. So, wala siyang nilikha na makakasira sa atin. So, it reminds us na walang pinagbabawal. Sapagkat sa panahon natin ngayon ay maraming bawal ang ganito. Bawal. At kuminsan ang sabi nila na ang katawan o ang bagay ay masama at ang mabuti lamang ay yung espiritu o spiritual things. Eh, ang Diyos mismo nagsasabi na it was very good. So, pinapaalala po sa atin. Pangalawa, it utterly denies any kind of evolutionary or dualistic worldview. God did not create a red in tooth and claw. Kinuha ko po ibig sabihin ng red in tooth and claw, mababag. Sabi niya, characterized by or displaying brutal emotion or violent behavior. So, hindi tayo nilikha ng Diyos at pinabayaan na lang po tayo. Pero, alam na po natin na lahat na nangyayari sa mundong ito ay tinakda ng Diyos. Kaya nga sabi nila, even ba ang kasalanan ay kanyang tinakda? Opo. Pero hindi siya ang first cause nito. O hindi siyang author ng sin. Yung author ng sin, kundi yung pagiging depraved ng tao. Yun yung second cause.
Kaya dahil sa kasalanan, kahit ang kalikasan po ay dumadaing. Even the creation ay dumadaing po sila. Pero lahat ng ito ay pinaintulutan. Sabi nga, God's very good creation full affirm His intention with the world. And while it boggles our mind to understand His goodness and the world wickedness, the fact remains, since He is God, all things happen under His loving care. Then even evil is subject to His divine prerogatives and decree. So, ni-remind po tayo. And thirdly, the goodness of creation explain how and why God can rest on the seventh day. Siguro kung kanina yung binasa ko sa Exodus chapter 20, verse 11 ay maliwanag po dahil nakita niya na yung kanyang ginawa sa 6 na araw at siya'y natuwa. Kaya siya po ay nagpahinga. Nagpahinga hindi ibig sabihin hinayaan na ang mundong kanyang nilikha. Kung hindi, naroon pa rin ang kanyang provision. Kaya nga po, every Sunday, tayo po'y nagtitipon para enjoy natin. Enjoy po natin yung kasama ang ating Panginoong Hesukristo. At yung kagalakan na ito ay pansamantala lamang dahil hanggat narito tayo sa lupa, ay talagang merong mga problemang kinakaharap. Pero ang kagandahan po nito, merong tayong bagong daigdig, bagong mundo na nilikha ng ating Panginoong Hesukristo. Siya mismo ang author nito sa magitan ng kanyang buhay na inalay doon sa krus. Na siya ang tinatawag na second Adam. Yung first Adam, ang binigay sa atin ay sakit, dusa, sumpa. Pero siya, ang second Adam na sa kanyang pagiging masunurin, sa kanyang sakripisyo, ay tayo naman ay dinadala niya ngayon sa bagong daigdig. So, nagre-remind po sa atin na bagamat may mga problema tayong kinakaharap, pero meron tayong bagong daigdig. Sabi nga 2 Corinthians chapter 5 verse 17, di ba? If anyone is in Christ is a new creation. So, kailangan natin po itong malaman na itong daigdig na ating kinagalawan talagang darating na araw, ito po ay dadaan sa pagbabago ng ating Diyos. Sabi ng ibang scholar, Bible scholar ay susunugin, pero sabi ng iba ay hindi naman, kung ano man, kung paano man, ang mahalaga, merong bagong daigdig na tayo ay hinihintay. And lastly, yung fourth, the Creator will not stand by idle when the forces of evil rebel against Him and devastate His good creation. So, nung nakita ng Panginoon o ng Diyos na sinisira ng dyablo yung kanyang creation, sabi ng iba, walang ginawa ang Diyos. Hinayaan lang niyang magwala si Satanas. Kasi lahat ng kasamaan, lahat ng kapahamakan, kaguluhan, ang author niyan ay si Satanas. Sabi ko nga, ibig sabihin, ang Diyos pala ay nanahimik lang nung nagwawala si Satanas. Naghanap siya ng matataguan niya. Pero lahat ng ito ay intended ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Bago pa likhain ang langit at lupa, yun na po ang kanilang plano na magkakaroon na yung taong nilikhain nila ay magkakasala. At dahil po doon ay dadanas ng hirap.
Pero ang mabuting balita, ang ating Panginoong Hesukristo, ang second person of God ay magkakatawang tao, mamamatay sa krus at muling mabubuhay dahil po sa ating mga kasalanan. Sabi ng Revelation 21 verse 5, pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon binabago ko ang lahat ng bagay. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sabi niya, ngayon binabago ko ang lahat ng bagay. Yun na po. Yun na po yung new heaven and new earth na bababa mula sa langit at doon po tayo mananahan. Sabi niya, when the first creation was marred, the Creator did not formulate plan B. Just the opposite now that the first creation was shattered by sin, the plan of redemption, God's eternal plan, could now go into effect. Creation was made so that new creation could come. Napakaganda ng kanyang sinasabi. Tayo ba ay na-excite sa bagong daigdig, ang bagong mundo na inilaan para sa mga taong makasalanan, nagsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, ang Genesis 1:31 ay hindi po lang siya nag-speak ng foundational truth about the goodness of God sa mundong ito. Kung hindi, it's also a verse that gives Christian hope that what He started as good, He will bring to fruition. So, ibig sabihin, yung nilayo niyang mabuting bagay sa mundong ito at sa bawat isa sa atin, dumaan man sa mga bako-bakong daan o yung mga problema, kaguluhan o sakuna, aksidente o anuman, mga pangit na pangyayari, still, yung kanyang plano na magandang bagay sa mundong ito at sa atin ay kanyang kukumpletohin. Sabi ng Philippians chapter 1, verse 6, He who began a good work in the world will complete it on the day of Christ Jesus. This is true with individual Christian and it's true of creation. So, ang nakita ko pong sin to mortify, yung pagiging materialistic natin minsan. Katulad kanina sa ating turo na kung minsan ay ang nabibigay lang ng diin natin ay yung mga material blessing. And murmuring Christian. Kasi nga dahil sa kasalanan, whether we like it or not, nakakaranas po tayo ng paghihirap. Diba sabi ng Panginoon, ang lahat ng nais na maglingkod sa akin o maging disiplo ng ating Panginoon, uusigin o ibig sabihin, dadaan tayo sa mga pagsubok. Dahil po doon sa pagiging materialistic, sa murmuring Christian, hindi natin nakikita yung ganda ng mundong ginawa ng Diyos. Sabi nga nila, yung pilik mata, malit na bagay, pero merong gamit. Naalala ko yung kanta ng Asin, sabi ng kanta niya, kung ang sikat ng araw, ang nakita mo lamang sa balat mo ay yung pagiging itim ng balat mo. Hindi mo nakita kung anong benepisyo nun. Sayang, di po ba? Ang nakita mo lang, ay nasunog yung balat ko. Pero yung di natin nakita,
ano yung benepisyo ng sikat ng araw. So, ibig sabihin, yung creation na ginawa ng Diyos, minsan, sa laki ng problema natin, hindi ho natin na-appreciate. Tandaan po natin, sabi ng Romans chapter 8, verse 19-21, nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Naibigaw ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos, gayunman may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Yung verse 18 na hindi ko na ilagay dito, di ba sabi doon, yung paghihirap natin dito ng panandalian lang ay hindi maikukumpara doon sa kalwalhatian ng habang buhay. So, yun ang dapat nating i-mortify sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na anuman po yung ating kalalagayang sa ngayon. Lagi ko pong naaalala yung confession natin. God's degree, di ba? Dinigri niya lahat ng bagay. Alam niya yung nangyayari sa akin. Alam niya yung pangailangan ko. So nagbibigay sa akin yun ng ng panibagong sigla at pagtitiwala at panampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang challenge ko sa bawat isa, cherish the present creation. Dahil kahit tayo po ay meron din tayong pananagutan o meron tayong tungkulin na pangalagaan po natin yung kalikasang likha ng Diyos. I-cherish po natin and then long for the coming of new creation. Kaya lang, hindi nga ganun kadali. Diba? Sabi ko nga, habang inihintay natin yung creation, marami pa tayong pagdadaanan eh. Yung iba, ayaw nilang dumaan. Sabi nga nila, kung doon ka pupunta, sa pupuntahan mo, kaso, bako-bako, maraming harang, pero wala ka ng ibang dadaanan eh. Kaya lang, nandun yung pupuntahan mo. Ano gagawin mo? Di pagtsatsagaan ko na lang. So, ganoon din po dapat tayo. At hindi naman natin magagawa ito sa sarili nating lakas, sa ating sariling kalulungan, kaalaman. Kailangan natin ang isa't isa, kaya nga ang church ay blessing ng Diyos. Ang church ang ginagamit ng Panginoon para ang kanyang salita ay maipahayag at tayo ay lumago. At ating pahalagaan ang creation ng Diyos na pinagkatiwala po sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, aming manlilikha. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita. Salamat sa Confession 1689, London Baptist Confession of Faith na pinaikli, ngunit nandoon ang sapat na kaalaman patungkol sa iyo, O Diyos. Dahil kung sa sarili naming sikap ay hindi namin ito magagawa. Salamat dahil nga po kami binibigyan nyo ng pagkakataon para makilala ka namin ng lubusan. Sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming mga buhay,
at patuloy kami gamitin niyo po, hindi lamang po sa lugar nito, even sa labas, sa mga taong makasalamuhan namin, makakausap namin, ay maibahagi namin ang iyong ebanghelyo na siyang magliligtas at magbibigay ng bagong buhay. Maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo.